umaga po sa bawat isa at papasalamat po si Nanay Seferina nandito po. Welcome po sa ating iglesia at tutuwa po kami na nakasama po namin kayo ngayong umaga. Sa umaga pong ito ay ating pagpapatuloy ang ating pagtingin sa sulat ni Pedro, Ikalawang Pedro. At yun po ang ating series sa ating mga mensahe. Noong mga nakaraang linggo ay tiningnan natin ang sulat niya, simula nito na ang pangako ng pagdating ng Panginoon, the promise of His coming. Yun ang ating tiningnan noong mga nakaraang linggo. At sinasabi natin na ang Diyos ay hindi mabagal sa kanyang mga pangako. At ang kanyang pagtitimpi, ang kanyang pagpahinuhod ay nagdadala sa atin para madala tayo sa pagtitiwala at pagsisisi, repentance. God is not slow to His promise and to His suffering should lead us, and His long suffering should lead us to believe and to repentance. Ito yung ating tiningnan nung mga nakaraang linggo. At sinasabi natin, nabasa natin sa mga unang talata, bago itong ating titingnan ngayong umaga, ay makikita natin na ang payo ng Panginoon ni Pedro ay manampalataya sapagkat ang mga binasinusulatan niya dito ay mga tao na tinatawag nating mga bulaang guro, at ang isang bagay na kung saan ang mga tao doon sa iglesia ay sinasabing hindi na darating ang Panginoon. At ang sinasabi sa atin dito, mga minamahal, itong aking sulat ay sinusulat ko sa inyo para alalahanin nyo ang pangako ng Diyos. Remember the hope. Sapagkat itong mga bulaang guro na sinusulatan ni Pedro ay nagsasabi na hindi na darating ang Panginoon. Matagal ng Panginoon panahon na kami nag-aantay pero nasaan ang kanyang pagdarating? At ito, ang mga taong ito, ang kanilang dinidinay o sinasabing hindi nila pinaniniwalaan na darating ang Panginoon. Pero sa mga talatang huli na bago natin ito titingnan, ay sinasabi ng Panginoon na ang Diyos ay ginagarantiya niya, tinitiyak niya ang pangako ng pagdating ng Panginoon. Base nga ng verse 7 and 8. Ngunit sa pamagitan ng gayong salita, ang kasalukuyang langit ay lupa ay iniingatan para sa apoy at inilalaan sa araw ng paghukom at ang paglilipol ng masasamang tao. Subalit, huwag ninyong kaligtaan ang katotohanan nito na mga minamahal, isang araw ang Panginoon ay tulad na 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Yan ang ating tiningnan nung mga nakaraang linggo. Sa umaga ito ay titingnan natin ang karugtong noon ay nasa mga talatang 10 hanggang 16. Ayan ang ating titingnan sa umagang ito. At ganito ang pagkakalahad ni Pedro sa mga talatang iyon. Sa pangalawang Pedro, talatang 3, mga kabanatang 3, mga talatang 10 hanggang 16. At ganito ang sinasabi ng talatang iyon. Ngunit, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalahong kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na inihintay at pinamamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan ay nagliliyab, ay matutupok, at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya.
at iyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan, gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Verse 16, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi, sa inyo ang mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya din naman ng kanilang ginagawa sa ibabang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Purihin pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Muli nga, Panginoon, na napakahiwaga, napaka-profound ng iyong salita, na minsan may mga bagay kami na hindi namin maarok ayon sa sarili naming pagkaunawa. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito ng Banal na Espiritu ang siyang tulong sa amin, sa pagbulay-bulay namin ng iyong salita, upang ito'y maging malinaw ang mga hiwaga ng iyong kasulatan. Dinadalangin namin, Panginoon, sa umagang ito ang isang bukas na isipan, isang bukas na puso, isang malinaw na pagmamahayag na nawa ito'y matanggap namin ng bukas sa aming puso at isipan, at nawa ito'y makatulong upang mabago kami at ito'y makatulong sa aming paglakad bilang mga nanampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, sa umaga ito. Dalangin namin ang Banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming pamamahayag sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makita natin na sa ating mundong ito, mayroong mga uumpugan o mga kaisipan na magkakasalungat sa kanilang sarili. Makikita natin na ang mga bulaang guro ng mga tinatawag o sinusulatan ni Pedro dito ay nagsasabi sila na hindi na darating ang Panginoon Jesucristo. Huwag na nating intindihin yan. Kaya maraming tao, ang kanilang kaisipan, eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. Isang nakakalungkot na kaisipan sapagkat marami ang mga tao na sa ganyang kalagayan. Magpapakasasa sila sa kanilang buhay ngayon sapagkat alam nila wala nang bukas. Wala nang mangyayari. Pag namatay ka, tapos na. Pero iba ang sinasabi ni Pedro sa atin dito. There is a difference nung ating gagawin sa ating panahon ngayon, sa ating kasalukuyang buhay ngayon, sa estado na mangyayari sa atin sa hinaharap. There is a difference in our present life that will have an eternal difference in our final destiny. Kung may mga tao na nag-iisip na ang kanilang buhay ay dito lamang, tatandaan natin ang salita ng Panginoon na nagsasabi sa atin, there is more after life. There is more after this life. At ito ang ating titingnan sa umagang ito na sinulat ni Pedro sa atin. Marahil isang kaisipan yon na ang mga tao ay namumuhay lamang sa panahon ngayon at hindi nila tinitingnan ang kanilang hinaharap, the life after next. May mga tendency na makikita natin in a spiritual dimension yung problem na tomorrow we will die. Tatandaan natin, life, death is not an end. It is just a doorway for eternity. The vast eternity that stretches beyond this present life and for all eternity. Sabi nga na Ecclesiastes chapter 3 verse 11, siguro basahin natin yon, yung sulat ng mga ngaral. Ecclesiastes chapter 3 verses 11. Mahirap hanapin yung Ecclesiastes kasi maikli lang siya eh. Ganito pagkakasabi ng Ecclesiastes 3 verse 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan yon,
inilagay niya rin niya ang walang hanggang sa kaisipan ng tao, gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Makita natin isang word doon, inilagay ng Diyos sa tao ang kaisipan ng walang hanggan. The eternity. Kaya nga makikita natin maraming mga siyentista ang naghahanap ng paraan paano mapapurulong ang buhay. Yung kanilang pagsasaliksik, the fountain of youth, that you will live for eternity. Pero hindi ganoon ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang kasalanan ng tao ang naging daan upang tayo ay mamatay dahil sa kasalanan, pero ang buhay na walang hanggan ay nilagay ng Diyos sa puso ng tao para hanapin niya ang Diyos. Meron tayong awareness of eternity. Kaya nga maraming mga tao pinipreserve ang kanilang buhay to the point na ilagay na parang yung mga kanilang remains ay i-wax para lang tumagal. May hangganan ng tao sapagkat ang kasalanan na nananalaytay sa atin ang nagdala ng kamatayan. And yet, ang kaisipan ng pangwalang hanggan ay nananalaytay sa atin. Kung kaya tayo'y naghahanap ng paraan para ma-preserve natin ang ating buhay. At maraming mga tao ang hindi naniniwala sa konsepto ng life after death. Sa konsepto na ang Diyos ay babalik muli. At ito ang tinasabi ni Pedro na babalik muli ang Panginoon. At ang mensahe nais kong dalhin sa umaga ito sa bawat isa, the day of the Lord is grounded in His divine revelation and not in human speculation. Na ang panahon, ang araw ng Diyos, ito ay nakabase, nakaugat sa salita ng Panginoon sa kanyang revelasyon. At hindi ito kathang-isip lamang ng tao. Hindi ito'y guni-guni ng tao, kundi ito'y maliwanag na nakabanggit sa salita ng Panginoon na mababasa natin. For all eternity, mula sa Genesis hanggang sa Revelation, makikita natin ang konsepto of eternal life, ang konsepto ng pagbabalik ng Diyos. At ito'y magkakabit-kabit. Tatlong bagay ang pwede nating tingnan sa konseptong ito ng araw ng Panginoon. Kung ito ay isang revelasyon ng Diyos, kung ito ay nakasaad sa kanyang salita, tatlong bagay ang pwede nating tingnan. Paano natin titingnan yung hinaharap? How do we view it? Paano natin titingnan ang buhay natin ngayon sa kasalukuyan? Paano natin naharapin yon? How do we face it? At paano natin titingnan ito sa nakaraan kung saan ating ilalagay ang ating confidence? So yan ang ating tatlong bagay na titingnan sa umagang ito. The future. The way we view it. Paano ba natin titingnan ang future? Kung sinasabi natin na ang kanyang muling pagbabalik, ang araw ng Diyos, ay hindi ito gawa ng tao, ito'y base sa lista ng Panginoon, pwede natin itong panghawakan. Kadalasan itong Day of the Lord is an usual expression sa Old Testament na ang kanilang expectation na isang darating na tagapagligtas. Sa mga Hudyo, ang kanilang paniniwala, si Jesus ay hindi pa dumating sapagkat ang kanilang inaantay isang mandirigmang tagapagligtas. Sa atin dumating na ang Panginoon, hindi nila matanggap na ang tagapagligtas nila ay ipapanganak sa sabsaban. Kaya sa kanila parang may inaantay pa sila, isang tagapagligtas na mandirigma. Pero may kita natin na ang
araw ng Panginoon ay nananalaytay sa salita ng Diyos mula pa sa Old Testament. The day of the Lord, na inaantay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Ang kanyang pagbabalik, yung araw ng Diyos, ito ay araw na kung saan ang Diyos will be seen as supreme, na siya ay itataas, siya ay mangunguna, siya ay magpapasimuno ng pangwalang hanggan, na ang Diyos ay naroon, na hindi pwede natin siyang ibaliwala, hindi natin pwede siyang i-reject. We will only recognize that God is the Lord. Yan ay isang bagay na pwede nating tingnan. Sa konseptong ito, dalawang side ang pwede nating tingnan. May mga nagsasabi na ang pagdating ng Panginoon, it will be a day of cosmic judgment. Kung saan makikita natin ang buong mundong ito ay mawawasak sa pamagitan ng apoy. Sa verse 10, makikita, "Ngunit darating ang araw ng Panginoon gaya ng isang magnanakaw, ang kalangitan ay maglalako kasabay ng malakas na ingay, ang mga sangkap ay matutupok ng apoy at ang lupa ay ang mga gawang naroon ay masusunog." Yan ang description. Sapagkat tapos na yung paggunaw ng mundo sa tubig sa panahon ni Noah. Ang susunod na tinitingnan natin ang paggunaw ng mundo sa pamagitan ng apoy. May kita natin yung kasalanan ng tao ang siyang naging epekto kung bakit ang mundong ito ay patuloy na nasisira. The world is groaning. Yung kasalanan ng tao ay may epekto din sa mundong ito. Kung sa atin, mga tao, ay may epekto siya, ang kasalanan, maging ang mundong ito, may epekto ang kasalanan. Kaya makikita natin yung mga environmental changes, yung pollution na gawa ng tao, na unti-unting sinisira ang kalikasan na gawa ng Diyos. It does just not affect the human, but the entire creation. His creation is contaminated with the consequences of sin. At ito ang bagay na aayusin ng Panginoon, na lilinisin ng Panginoon as a supreme act of His judgment. Yan ay isang bagay na makikita natin sa konsepto ng the day of the Lord. It will be a day of cosmic judgment. Pinapaalala sa atin yung rebellion na merong itong consequence sa mundo. At dito makikita natin, dahil sa kasalanan ng tao, makikita natin yung kasakiman ng tao. Ngayon, na-experience na natin yung iba't ibang samot-saring mga klase na mga weather disturbances. Growing pollution. Ito ay dahil sa kasakiman ng tao. Dahil sa kanyang pagnanasa na maangkin ng mga bagay. Kaya nga marami tayong mga narinig na mga issue ng mga land grabbing. Isa dyan, may kita natin yung reservoir dito sa may Marikina. Di ba, pinag-aawayan niya para gawing ecological something, kung ano man. Para pagkakitaan. Ganon ang attitude naman, nagiging sakim ang mga tao. The disorder sin has brought in our lives has also bring destruction to creation. Kaya nga ang pagdating ng Panginoon ay parang ang kanyang illustration dito ay parang landlord na babalik siya para kukunin niya ulit yung property na ito na
ipinahiram niya doon sa mga pinagkatiwalaan niya na mga scrupulous at lilinisin niya at ibabalik sa kanyang original na kondisyon and much more. Yan ang dapat nating and much more. Nasa kikita natin ngayon. And the same is true with our God. Yung ating pamamalagi dito, merong expiration. Tatandaan natin, God has not abandoned His creation. Patuloy niya pa rin mini-maintain ang order sa mundong ito. Kung kaya nakitaan natin ang kanyang biyaya na patuloy nating nararanasan. Bagamat meron tayong mababasang mga iba't ibang sakuna, nandun pa rin ang kanyang kamay na pinoproteksyonan niya ang kanyang mga anak. Because God has created this world very good. Genesis 1:21, and even itong mga pinagkatiwalaan niyang pangalagaan ito ay sinira. Ito ang isang bagay na may kita nating sinasabi ni Pedro, the day of judgment, when the Lord comes. The other side na may kita natin, pag sinasabi natin the day of the Lord, it has something to do with the new heaven and the new earth na siyang darating. It will usher to the new heaven and the new earth na ating tinitingnan. New in the sense na anong mangyari dun sa bagong lupa, bagong langit at lupa. Ang sinasabi nun, ito ay paninirahan ng katwiran. Maninirahan ng katwiran. Righteousness will be there. Yun ang pagkakaiba. There will be righteousness. May katwiran, may katapatan, may kabanalan. That will be the home of the righteous. At hindi na tayo mga bisita doon. Hindi na tayo visitor. We are not anymore temporary visitor to the created, to the new heaven and earth. Tatanggalin ng Panginoon doon ang kasalanan kung kaya ito ay magiging permanenteng tahanan ng mga banal. So, yan ang isang konsepto may kita natin when we speak of the day of the Lord. It is a day of judgment doon sa mga masasama, and it will be the day of reward doon sa mga hinirang niya. That is how we view the future. Ano yung implication na ito sa atin? The way we view the future, ano ang dapat nitong tingin natin sa atin, sa kasalukuyan natin panahon sa ating buhay? Pag ito ang sinasabi ng Panginoon sa mga mangyayari sa hinaharap, ano ang dapat na implikasyon nito sa atin sa panahon natin ngayon? Paano tayo mamumuhay when we are looking to that? How do we view the future? Tatandaan natin, ang mundong ito ay hindi magugunaw sa manumang mga bagay. Meron tayong tinatawag ng nuclear, mga war na mangyayari. Pwede makita natin yung pagkawasak ng mundong ito. Pero tatandaan natin, ito ay magaganap lamang ayon sa kalooban ng Panginoon. Siya magpapasimuno nun. Kung paano niya nilikha ang mundo ito sa pamagitan ng kanyang salita, ganun din ang mundong ito. At His command. Sabihin natin matagal, sapagkat sabi niya, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 sa atin. Pero ang 1,000 araw sa atin, maring isang araw sa Panginoon. Kaya hindi natin kayang arukin ang pamamaraan ng Diyos, na kung saan maraming tao ang nais nilang dalhin o tingnan
mas malawak pa kaysa sa atin, hindi natin kayang i-contain ang kanyang pamamaraan. So yan ang panghinaharap. Paano natin ito titingnan? Ay isang bagay na pwede nating makita dito na ang mga bagay sa panghinaharap ay mga bagay na inilalahad ng Diyos sa kanyang salita. It is grounded on the divine revelation of God at hindi ito kaisipan ng iilang tao lamang. Sa ating ngayon, sa panghinaharap, paano natin haharapin ito? How do we look at this on a present time? Sa mga estudyante, makikita natin, pag mayroong darating na exam, anong ginagawa? Nagre-review. Mahabang pagre-review, or spend days, weeks, para mamemorya yung mga dapat mamemorya, sapagkat merong epekto ito pagdating ng eksaminasyon. Ganon din itong future event na magaganap, merong impact ito sa ating buhay, at ang paghahanda ay panahon ngayon, hindi bukas. At ang pamamayag ng salita na narinig natin ay paraan para ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng Panginoon. With the future event of the return of Christ na binabanggit at binabahayag sa mga kasulatan ng Panginoon, ano ang dapat naming tugon? Since lahat ng mga bagay ito, yamang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, ano nga ang uri ng pagkatao na nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Yun ang sabi ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, as we prepare for that future event, ang panawagan ng Diyos ay mamuhay tayo ng banal at makadiyos. We ought to live a holy life, holy and godly lives. Tama naman kasi ano ang ginagawin ng Panginoon sa kanyang the day of the Lord, it would be a day of righteousness. At ngayon pa lang, ito din dapat nating pinapractice sa ating buhay. Living a life of holiness and righteousness. If the future is one of righteousness, where righteousness reign, then this time we have to prepare. Now is the time to get ready for that. Ang kadalasang problema, makikita natin, mga tao, tinatanong, pag ikaw ba'y namatay, gusto mong pumunta ng langit? Magre-respond sila, ay gusto ko. Pero ano ang kaakibat noon when we want to go to heaven? We should believe in the Lord Jesus Christ. Pagsisihan natin ang ating kasalanan at manampalataya sa Panginoon. At ang Panginoon din ang siyang kikilo sa ating buhay para mamuhay tayo na may kabanalan. Sapagkat sa sarili nating ganang atin, hindi natin kaya maging banal sa harapan ng Diyos. We cannot be holy even 1% if it is God who will do that for us. Kasi pag sa sarili nating kakayanan, hindi ito kaaya-aya sa Panginoon. Ang ating magawa ay mga maruruming basahan sa pangarapan niya. Ang kaya niyang tanggapin ang mga bagay na ginawa niya para sa atin. Siya ang nagtakip ng ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang dugo ang naglinis ng ating kasalanan kung kaya tayo makakalapit sa Diyos ng malaya. At doon,
Ang panawagan sa atin ay mamuhay ng may kabanalan, mamuhay ng may katwiran. When we die, we want to go to heaven. But when we ask if you really want God and His righteousness in their life, they will give a different answer. Yan ang isang irony, no? Pag tinanong mo, gusto mong mamuhay, mabupunta sa langit, pero ang sabihin nila, gusto nila. Pero nais mo ba na sundin ang Panginoon sa kanyang kabanalan at katwiran? Hindi nila gagawin yon sapagkat nais sila ang kanilang sarili, ang Diyos ng kanilang buhay. Gusto nila masunod ang kanilang kalooban, hindi ang kalooban ng Diyos. The same way with some of the Christian. They are looking forward spending eternity with God in heaven, but they find it hard to endure the weekly presence of God on earth. At yun ang ating pagsasama-sama. Kaya sinasabi ni Pedro dito sa atin, mga minamahal, yamang kayo'y nag-aantay sa mga bagay na ito, pagsikapan ninyo, matagpuan kayo sa kapayapaan at walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya nga, ang buhay ng Kristiyano, pag siya ay nakakilala sa Panginoon, ang Diyos ang nagbabago sa atin sa araw-araw. Naisa tayong baguhin, maging katulad niya sa kanyang wangis. Kaya makikita natin dyan, anong klaseng lifestyle ang meron ka? Ito ba ang lifestyle na ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos na ang Diyos ang nasang nalululuhati sa iyong buhay o ang iyong sarili pa rin ang siyang nalululuhati sa buhay mo? Kaya nga nandun tinatawag nating sanctification sapagkat nang tayo ay nakilala sa Panginoon, hindi tayo outright na binabago kundi unti-unti. Kaya may mga Kristiyano na meron silang mga tinatawag nating mga paboritong favorite sin na alagang-alaga nila. At yun ay araw-araw nating isasulit sa Panginoon. Araw na ihingi ng tawad sa Panginoon na tayo kanyang baguhin. Kaya nga isang Kristiyano, meron pa rin naiiwan yan na yun ang kanyang araw-araw na dinudulog sa Panginoon para baguhin. Kaya lahat, bawat isa tayo sa atin, lahat tayo merong mga araw-araw na inaayos sa harapan ng Diyos. Mga kasalanan na araw-araw natin hihingi ng tawad sa Panginoon. Kaya nga, di ba si Pedro, meron pa rin siyang turn of the flesh sapagkat nais ng Panginoon na hindi sa yumabang kundi bumaba. At hinihingi niya na tanggalin ito ng Panginoon.
follow. Habang inaantay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalatian sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sa Kristo. Siya ay nagbigay ng kanyang sariling anak-anak sa ating pagkain at husga sa ating pag-asa sa ating buhay. Sa kayamanan, ang mga kayamanan niya hindi natin madadala. Sa galing natin, tayo tatanda. Ang mga kakayanan niya, blessed hope of the Lord Jesus Christ. Sa kanyang salita, sa atin.
sa kanyang pangako ay nakabase sa kanyang salita noon, ngayon, at magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umaga nito sa palaala sa amin na iyong muling pagbabalik ay tunay. Ito'y hindi huwad. Ito'y nakatala na sa iyong salita na pwede natin panghawakan. Nadalangin namin, Panginoon, ang iyong panawagan na mamuhay na may katwiran, may kabanalan. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming buhay, nawa, Panginoon, kami dalhin mo sa punto na patuloy na paglakad ayon sa iyong salita. Patuloy na magsasaliksik na iyong salita. Patuloy na mamumuhay na may kabanalan at katwiran. Dalangin namin, Panginoon, sa mga kapatid namin na narito at mga nakikinig na nawa kayong tumawag na mga mananampalataya na magsisisi ng kanilang kasalanan at mananampalataya sa Panginoon. Salamat, Panginoon, at kayo ang aming tinatatanging pag-asa na kayo lamang, Panginoon, na makapagbibigay ng kagalakan, magbibigay ng katiyakan na may buhay after nito, sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Nawa patuloy na ito'y maging gabay sa amin para mamuhay na may kabanalan at pagkatakot sa inyo. Salamat, Panginoon, at kami patuloy mong inalalayan, patuloy mong ginagabayan. Nawa naman mga kasalanan na ikita mo sa amin, dalangin namin, Panginoon, kapatawaran. Ang aming mga pagdududa ay nawa iwaksi mo at palitan ng katiyakan mula sa iyong salita. Ano man aming mga agam-agam, pagkatakot, dalangin namin, Panginoon, ito'y palitan mo ng katiyakan. Ang Panginoon Jesucristo ay maging babalik